hoping na sana rin may pagtingin ka pa sa akin. Pangako, hindi kita iiwan. Kasi nga I fell in love with her all over again at first sight. Kami ang meant to be. First love never dies. Sir Jupiter, pangalanan mo na lang akong Greg. Pilipino ako, pero naninirahan ngayon dito sa Las Vegas, sa US. Itong ikikwento ko sa iyo at sa mga listeners ay nangyari 3 buwan pa lang ang nakakaraan nang magbalik bayan ako dyan sa Pilipinas. Katatapos lang ng masalimuot kong pangalawang divorce at kinailangan kong mag-relax kaya ako naisipang umuwi. 16 years old pa lang ako noong mag-migrate ang aming buong pamilya dito sa US. Nakailang uwi na rin ako sa Pilipinas mula noon, pero madalas ay sa Metro Manila at sa mga tourist destination tulad ng Boracay at Palawan ang pinupuntahan ko. First time kong umuwi sa hometown ko, sa probinsya namin sa Quezon. Nagpasabi na ako agad sa pinsan kong si Jerry na siyang tutuluyan ko. Tuwang-tuwa naman silang mag-asawa. Magkababata kasi kami at 2 taon lang ang tanda ko sa kanila. Kuya Greg, gwapo mo pa rin ah. Ang tikas pa rin talaga. Kuya, halika, tuloy ka. Kayong dalawa rin. Para mag-boyfriend lang kayo eh. Hindi halatang may teenager ng anak. Siya nga pala, nasaan na pala si Jimboy? Nako, sa Makalawa pa kayo magkikita, kuya. Nasa mga pinsan niya sa kabilang bayan. Pag walang pasok, pinapayagan na namin. Ilang taon din kasing nakulong sa bahay ng pandemic, kawawa naman. Ah, nga pala. Kawawa ang kabataan nun. Mabuti at nakalabas na uli. Matindi talaga ang perwisyo ng pandemic niya, no? Yan din ang naging mitya ng divorce ko. Pero, huwag na natin pag-usapan yon. Ayoko na maalala. Oo nga, kuya. Sabi mo nga, dito ka para mag-relax at makalimot, di ba? Tama. Samahan kita, kuya. Wag na. Maglalakad-lakad lang ako. Total, hindi na mainit yung araw. Tsaka to stretch my legs. At tsaka makita ko na rin yung mga pagbabago at mga memorable places dito. Kaya kaya ko na to. Pasado 5:00 na ako umalis ng bahay, Sir Jupiter. At dahil maliit lang naman ang hometown ko, wala pang 1 oras ay naikot ko na yun. Pinahuli ko ang pinaka-memorable na lugar para sa akin. Mga 6:00 na nang muli kong natunghayan ang aming campus kung saan ako nag-aral mula elementary hanggang high school. Puro masasayang alaala ang meron ako dahil bukod sa lagi akong nasa top 3 sa klase, ay lagi rin akong isa sa mga star players sa basketball. Campus idol ako noon, Sir Jupiter. Binabalikan ko lahat yun habang nilalakad ang concrete walk sa gilid ng campus na nasa lilim ng mga punong ilang dekada nang andun kahit nung grade 1 pa lang kami.
Nakalanghap ako ng amoy rosas at may babaeng dumaan sa tabi ko. Gilid lang ng kanyang mukha ang nakita ko sa aking paglingon. Pero kilalang kilala ko yun. Bel? Tumigil siya at lumingon ng nakangiti. Tama ako. Siya nga. Si Belle. Ang girlfriend ko mula first year high school hanggang sa umalis ako patungong US pagka-graduate namin. Napakaganda ng Belle na natatandaan ko, pero mas gumanda siya ng di hamak ngayon. Ang ipinagtaka ko ay magkaedad kami. Pero 38 na ako at siya ay mukhang nasa early 20s lang. Fresh na fresh. Greg, nandito ka. Padarating ko lang. Kumusta ka na? Heto, dalaga pa rin. Talaga? Kaya palang ganda-ganda mo eh. Well, you look so young. Pero malamang taken ka na, no? Well, who's the lucky guy? Kilala ko ba? Wala. Tinakasan ako eh. Pumunta sa US. Aray, sapul na sapul ako dun ah. Kasama mo ang wife mo? Well, divorced na ako. Actually, 2 beses na akong divorsyado. But I'm free again. Binata na uli. Wow! 2 beses ka nag-asawa? 2 pagkakamali na parehong gusto ko nang burahin sa buhay ko. Pero may iba palang dahilan yung destiny kaya nag-fail yung mga marriage ko. Nandito yata talaga yung destiny ko. Destiny talaga ah. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. I know. Kaya, I'm so sorry, Belle. I apologize. Batang-bata pa ako noon. Nangako ako sa'yo na hindi ako makakalimot. Nadadaling kita sa US. Pero naging marupok ako. Nalula ako sa buhay doon. Nakalimutan mo na ako. Hindi naman totally. Of course, naaalala kita. Hindi ko lang napanindigan yung pangako ko. Nung hindi mo na sinasagot yung mga sulat ko, iniisip ko, baka naligaw lang. Nawala sa mail, hanggang sa sobrang dami na ng sulat ko na hindi sinasagot. Tinanggap ko na lang na hindi mo na talaga sasagutin. I was a teenager. Madaling madistract sa bagong lifestyle, bagong school. And high school uli ako doon. Kaya kinailangan ko pa ng 2 taon sa high school. Kaya I'm so sorry, Belle. Naka-move on naman na ako ng college. Tapos, 15 years ago, nahanap kita online. Pinadalan kita ng message, sakaling naalala mo pa ako. Sabi ko sa sarili ko, suntok sa buwan, at okay lang kung hindi mo sagutin. Hindi mo nga sinagot. At dinamdam ko yon kahit akala ko okay na ako. Sobrang nag-guilty ako, Sir Jupiter. Naaalala ko yung message niya sa akin sa social media at naalala ko rin kung paanong sadya kong hindi yun binuksan. Binura ko pa nga agad, pero iba ang sinabi ko sa kanya. Hindi ko natanggap. Saan mo pinadala? Never mind. Nandito ka na. Well, the moment I saw you, parang nagbalik lahat sa akin. At pinagsisisihan ko ngayon lang ako umuwi.
Can you forgive me? Kalimutan na natin yon. Pwede ba tayo magsimula uli? Yung parang hindi nangyari yung 22 years mula nung umalis ako. 22 years na ba? 22 years na nasayang. Pero pwede pa nating habulin kung papayag ka. I'm still in love with you, Belle. I love you. Nandito ka pa rin pala sa puso ko all these years. At ngayon nakita kita uli. Mas matindi ang nararamdaman ko kaysa naramdaman ko dati. Nung teenagers pa lang tayo. I'm hoping na sana rin may pagtingin ka pa sa akin. Ang bilis mo naman, Greg. Nakita lang tayo dito sa campus, ganyan na agad. Actually, pupuntahan talaga kita dapat eh. Pupunta ako dapat sa inyo. Kasinungalingan yun, Sir Jupiter. Hindi ko naman talaga binalak na puntahan si Belle. Niwala yun sa isip ko. Pero tinamaan talaga ako uli nang makita ko siyang pagkaganda-ganda. Walang binatbat yung dalawang ex-wives ko. Talaga? Umuwi ka rito para puntahan ako? Itinodo ko na ang pagsisinungaling, Sir Jupiter, dahil determinado akong makuha uli si Belle. Pagkatapos ng dalawang divorce, na-realize ko na hindi nag-work yung mga marriage ko dahil hindi nila kilala ang totoong ako. Umuwi ako rito para maibalik ko yung totoong ako mula pagkabata at ikaw ang tunay na nakakakilala sa totoong ako. I was hoping na tulad ko, single ka pa. Paano kung hindi? That would have broken my heart. Pero sabi mo nga, dalaga ka pa at walang boyfriend, di ba? Bolero ka pa rin. Kaya 2 beses ka nakapag-asawa. Wala ka bang anak? Wala. Gusto mo ba magkaanak? Hindi na ako pwedeng magkaanak. Too late na. Kung age natin ang inaalala mo, sa US nagkakaanak pa sa ganitong edad. Ordinaryo na lang yun. Hanggang sa 40s nga eh. Pero kung gusto mo lang, hindi naman yun ang importante sa akin eh. Ikaw ang importante. Hindi ko sinabi, Sir Jupiter, na kaya wala akong anak, ay ako ang ayaw magkaanak. At pumili ako ng mga babaeng mapapangasawa na ayaw ding magkaanak. Anong trabaho mo sa US? Maraming tanong si Belle, Sir Jupiter, at naisip kong inaalam niya kung anong klase ng buhay ang meron ako na may bibigay ko sa kanya. Siyempre, nagkwento naman ako ng nagkwento. At siyempre, pinaganda ko ang kwento. Pati na tungkol sa pamumuhay sa US. Napasarap ang kwentuhan namin. Naku, tumatawag na si Jerry. Baka worried na ako saan ako napunta. Bah, 9 na pala eh. Hello, Jerry? Yes, I'm okay. Sorry, nakalimutan ko yung oras. Napakwento ako dito. And you wouldn't believe kung sino ang na-meet ko. Sorry for keeping you up. Pauwi na ako, ha? Sorry, Belle. Ihatid na kita. Doon din naman yung way ko pa uwi. Alam ko pa yung bahay niyo.
Talaga ha? Siyempre naman. Tuluyang masarap naming kwentuhan habang naglalakad pa uwi. Hindi naman kalayuan ang nilakad namin. Wala nang mga tao sa daan ng mga oras na yun. Pagdating sa tapat ng bahay nila, nakita kong madilim na ang loob ng bahay. Tulog na yata ang parents mo. Kala ko pa naman makakausap ko sila. Hindi ba sila galit sa akin? Wala na sila pareho. I'm so sorry to hear that. So, sino na ang kasama mo dyan sa bahay niyo? Diyan nakatira si Bien. Naaalala mo yung bunso namin? Kasama niyang pamilya niya. Maliit pang mga anak niya kaya maaga sila matulog. Mabuti naman at may nakasama ka. So, kay Bien na pala ako magpapaalam. Magpapaalam? Naliligawan kita uli at kapag sinagot mo ako, pakakasalan kita agad at isasama sa States. Hindi na kita pakakawalan, Belle. Talaga? Belle, I love you. Ayoko na mawala ka sa buhay ko. I love you, Greg. Alam mo naman yun. Then, will you marry me and be with me forever? Yun ba talaga ang gusto mo? Na makasama ko forever? This time I'm sure, Belle. 3 beses na ako nagkamali sa buhay ko. Una, nang kinalimutan ko yung pangako ko sa'yo. Pangalawa at pangatlo, yung 2 disastrous marriages ko. Ngayon, paninindigan ko na tong panata ko sa'yo. I want us to be together forever. Yan ang pinakahihintay ko, Greg. Pangako, hindi kita iiwan. Forever. Kinuha ko ang mga kamay niya. Nanlalamig ang mga yun, Sir Jupiter. Ang lamig na mga kamay mo. Hindi lang pala ako nininervyos. Gusto ko sana siyang kabigin para yakapin at hanggan. Pero binawi niya agad ang mga kamay niyang nakangiti. Dadalaw ako bukas. Kakausapin ko na si Bien. Sasama ko sina Jerry at Jen. Diretso pa mamanhikan na. Tumango siya ng nakangiti bago tumalikod. Inihatid ko siya ng tingin sa paghakbang niya paakyat sa kanilang balkonahe hanggang sa lamunin siya ng dilim. Pagdating ko sa bahay, gising pa pareho sina Jerry at Jen. May nakahandang hapunan para sa akin. I'm so sorry talaga. Inabot na ako ng ganitong oras. Okay lang yun, kuya. Siyempre, mapapakwento ka talaga sa mga dating kaibigan. At saka, nauna na kami nagapunan, ha? Upo na, kuya. Ininit na namin yung pagkain nung sinabi mong pauwi ka na. Samahan ka na lang namin habang kumakain ka. Thank you. Parang sarap dito ah. Di ko na nga napansin na gutom na pala ako. Siya nga pala. Naalala niyo ba si Belle? Siyempre naman, kuya. Yung pinakamaganda sa high school tapos naging girlfriend mo. Inggit na inggit yata sa'yo lahat ng boys sa campus nun eh. Pero siyempre ako. Kasi patay na patay ako dito kay Jen nun eh. Kahit grade 5 pa lang kami nung first year high kayo. Woo! Grabe. Ang ganda-ganda pa rin ni Belle. Hindi ako makapaniwala.
Kaya hindi ko napansin yung oras eh. Mga 6 pa lang nung nagkita kami sa may campus. At kung hindi ka pa tumawag, Jerry, hindi ko mamamalayang 3 oras na pala kaming nakatayo doon. Nakita kong napakapit si Jen kay Jerry, Sir Jupiter. At pareho silang namutla. Oh, bakit? What's wrong with Belle? Kuya, imposible po yun. Namatay na si Belle eh. No. You're joking. Kausap ko siya. I held her hands. Namatay siya 1 month bago kami ikinasal, kuya. Natatandaan ko yun kasi kabarkada ko si Bien at isa sa bridesmaids namin. Kaya bale, 15 years ago na yun, kuya. In shock ako, Sir Jupiter. Hindi ko matanggap na patay na si Belle. Sinasabi niyo bang kaluluwa yung kausap ko kanina? Inihatid ko pa nga siya sa bahay nila. Buhay na buhay siya. Hinawakan ko pa nga yung mga kamay niya eh. Ikaw ang first love ni Belle, kuya. Kaya siguro nagpakita sa'yo. Single pa siya nung namatay siya. Sa pagkakaalam namin, wala na uli siya naging boyfriend. Anong kinamatay niya? Overdose sa sleeping pills. Nagtaka nga sila kasi mukhang okay naman na siya. Nung first year college kami, nagkaroon siya ng depression. Natigil nga ng 1 sem pero gumaling naman. Naging high school teacher pa nga siya. Tapos bigla na lang nangyari yun. Naaalala ko, Sir Jupiter, nung una akong dumating sa US. Nagsusulatan pa kami ni Belle. Pero wala pang 1 taon, natigil na. Naging abala na ako sa bagong buhay ko sa US. Sa girls na nakilala ko doon. Yun nga yung panahong nasa first year college si Belle dito. Malamang yung pagtigil ng mga pagsulat ko ang naging dahilan ng kanyang depression. Pagkatapos 15 years ago, yun yung taon na ikinasal ako sa aking first wife, Sir Jupiter. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko pinansin ang message ni Belle sa social media na dumating mga ilang araw bago ako nag-propose. Hindi ko yun binuksan. Dinilit ko agad dahil baka mapag-awayan pa namin ng magiging fiancé ko. Naalala ko yung sinabi niya kanina na dinamdam niya yung hindi ko pagpansin sa mensahe niya. Pagkatapos, malamang nakita niya yung proposal photos ko online. Hindi kaya yun ang dahilan ng pagpapakamatay niya? Kinilabutan ako. Kaya pala nagulat ako na she didn't age much. Kung 15 years ago yun, 23 lang siya when she passed away. Ang ganda-ganda niya kanina eh. I even asked her to marry me. At sabi pa nga niya, hindi niya ako iiwan forever. Kuya, nakakapangilabot ka naman. Kasi nga I fell in love with her all over again at first sight. Naramdaman kong this is it. Na kaya hindi nag-workout yung 2 marriage ko ay dahil kami ang meant to be. Kuya, huwag kang ganyan. Nakakatakot naman. Kuya, kalimutan mo na lang lahat yun. Magsimba na lang po tayo bukas, ipagdasal natin siya. Yes, tama ka.
Dapat nga. Pinilit ko na lang natapusin ang pagkain bilang pagbigay galang sa paghahanda ni na Jen at Jerry. Pero nawalan na ako ng gana, Sir Jupiter. Pagkakain, agad akong nagpaalam na magpapahinga na. Greg! Greg! Kuya! Gising! Kuya! Kuya Greg! Kuya! Jerry, salamat ginising mo ako. Binabangungot ka, kuya. Mabuti narinig ka namin. Sandali, kukuha ako ng tubig. Si Belle. Nakita ko siya. Pero sa panaginip, alam ko nang patay na siya. Kaya takot na takot ako. Tinatawag niya ako at papalapit siya na papalapit. At hindi ako makagalaw para tumakbo palayo. Itong tubig, kuya. Uminom ka muna. Panaginip lang yun, kuya. Huwag ka na muna magpatay ng ilaw. At iiwan namin bukas yung pinto nitong kwarto mo. Pati na rin yung kwarto namin. Salamat, Jerry. Gusto mo, dito muna ako? Hindi, okay na ako. Thank you. Sige, kuya. Greg! 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 Kuya Greg! Gising! Kuya Greg! Kuya! Jerry, ayaw niya akong tigilan. Huwag ka na muna kayang matulog, kuya. Oo nga, kuya. Doon muna tayo sa komedor. Magkape tayo. Sama ako. Nagkape kami hanggang nawala ang aming antok, Sir Jupiter. Kailangan ko nang umalis. Babiyahan na ako ng first trip mamaya pa Maynila. At kukunin ko ang unang flight pa uwi ng Las Vegas. Hindi ko na kaya magstay dito. Mas mabuti nga siguro, kuya. Para pareho kayong matahimik. Nagmamadali akong umalis sa bayan namin, Sir Jupiter. At hindi na namin nagawa yung plano naming magsimba para ipagdasal si Belle. Gusto ko lang na malayo agad sa lugar na yun. Mabuti na lang pagdating ko sa Maynila, may inabutan pa akong flight na patungong Las Vegas. Hindi ko na pinanghinayaan yung gasto sa pag-cancel ko sa nakaschedule ko dapat na return flight. Sa eroplano inabot uli ako ng antok. Sa kabutihang palad hindi ako binangungot sa pagkakataong yun. Naisip ko na tama ang desisyon kong bumalik agad sa US. May nilipatan akong apartment pagkatapos ng divorce at bago ako pumunta ng Pilipinas. At doon ako umuwi. Hanggang sa sumunod na araw, gising ako sa gabi at tulog sa araw. Dahil nakabakasyon pa rin ako sa trabaho, okay lang, hindi na ako uli binangungot. Pero dahil isang araw lang naman ang inilagi ko sa Pilipinas, hindi rin ako nagka-jet lag ng matindi. Bumalik din agad ang schedule ng aking pagtulog.
Nung unang gabi na natulog ako sa apartment, binangungot ako uli. Greg, hindi kita iiwan, Greg. Pangako. No! No! Pakiramdam ko ang tagal-tagal kong lumaban para magising, Sir Jupiter. Akala ko, hindi na ako magigising. Magmula noon, hindi na ako natulog sa apartment. Hindi na rin ako natulog ng gabi. Lumalabas ako. Naglalagi sa diner na bukas ng buong gabi. Pinipili ko yung maliwanag at maraming tao. Hindi ako nang pupunta sa bar dahil aantukin ako sa alak. Pero hindi pwede sa trabaho ko sa opisina ang ganong lifestyle. Inaantok ako sa opisina. Bago pa ako masisante at magkaroon ng masamang record, nag-resign na ako. Nakakuha ko ng trabaho na panggabi sa kasino. Tamang-tama yun, maliwanag, maingay, maraming tao, at gising na gising ako. Sa umaga tumutuloy ako sa park. Doon ako umiidlip kahit paano, sa ilalim ng sikat ng araw. Umuwi lang ako sa apartment para kumuha ng bihisan. Sinisiguro kong nasa loob na ako ng kasino bago kumagat ang dilim kahit hindi pa simula ng shift ko. Doon na ako naliligo at nagbibihis. Akala ko natakasan ko na si Belle at ang mga bangungot. Pero hindi pa rin ganap, Sir Jupiter. Sa park, sa kasino, at sa banyo sa kasino, bigla na lang may malamig na hangin na iihip. Makakaamoy ako ng rosas at maririnig ko ang malambing niyang boses. Greg, I love you. Forever. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakayanan ito, Sir Jupiter. Pakiramdam ko ay malapit na akong mabaliw. Nagpa-appointment na nga ako sa psychiatrist. Sana ay matulungan niya ako. Maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking sulat, Sir Jupiter. At sa mga tagapakinig mo, ito ang maipapayo ko. Mag-ingat kayo sa mga bibitiwan ninyong pangako. At may special birthday greetings po tayo ngayon. Special shoutout to Sir Christian Gamboa. Sir, happy birthday to you. And we wish you another year of accomplishing your goals. Stay healthy and God bless you and your family always. Enjoy po your day from your KT, SB, SP, and TTMS family. Once again, Sir Chris, happy birthday and thank you from all of us. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido, cumpleaños feliz. At syempre,
Eto naman ngayon ang inyong paborito na shoutout portion. Shoutout sa mga taga San Mateo Rizal, Aki Jen, Lani Gagarin, Jocelyn Lazo, Isabel Gonzaga. Sa mga taga San Pedro Laguna, Vivian De Vera, Aramisu, JMKY, Josie Cavero, Rosie De Mesa, at kay Nicole. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Aki Zen at Rosie De Mesa. Sabi ni Aki Zen, nakakatuwa kasing marinig na nasa shoutout ako lalo na kapag nasa work habang nakikinig. Nakakatanggal ng pagod. To be honest noon, sabi ko, ano kayang trip ng mga mahilig magpa-shoutout? Ano kayang napapala nila? Pero ngayon gets ko na. Saya pala na marinig mo ang name o nickname mo na sinasabi ng mga paborito mong narrator. God bless and more blessings to KT and Sitio family. Sabi naman ni Rosie De Mesa sa kwentong Tambayan ni Nonoy, magandang hapon po Sir Jupiter at sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. Listening po at salamat sa magaganda niyong kwento. Nakakalibang po, lalo at busy sa trabaho, ay ayos na ayos ang makinig sa channel niyo. More power po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.